usually nag-gather lahat ng tao from all over the Portugal. Pero every region kasi, meron din naman mga light meaning of Christmas lights. Meron sa Porto, dito sa South, sa Algarve, and sa Center. Pero yung pinakamalaki kasi sa Center sa Lisbon. So nasa 2,150,000 na bulb of lights ang nilit up nila with the biggest Christmas tree doon. So, mga activities naman, Bombo Myra, madami. Like, ino-open din nila yung Wonderland. So, parang siyang carnival for the kids. So, meron din mga house ni Santa Claus. And then, you can feel din talaga yung parang villages, small villages of Christmas na naman sa Obidos. Parang northern naman siya ng Lisbon. So, maraming mga activities for adults at for kids din. Yes, ma'am. Out of curiosity lang, ma'am, meron din po ba kayong parang bilen, po dito po sa ating pong kasing bansa? Tampok yung mga bilen, po sa mga tabi ng Christmas tree? Sa inyo po ba may mga ganun din po? Yes, Ma'am Myra. So, dito ang tawag nila is yung nativity scene. So, pinaka-center niyan or pinaka-star is yung Belen or crib ang tawag nila, which is doon yung Holy Trinity, Joseph, Mary, and si Baby Jesus. So meron ng influence of Santa Claus dito, but then yung pinaka-major na tulad sa atin, very celebrate talaga nila yung birth of Jesus Christ. So yun yung pinaka-major na celebration sa Portugal, yung medyo similar sa culture din ng Pilipinas. Gaya ng Pilipinas, ma'am, may mga, kunwari, pagdating kasi ng Christmas season, lalo na pag December na po, nagbabagsakan din yung mga presyo po sa mga mall, may mga sales, mga ganyan, may mga offers sila. Diyan din po ba, ma'am, meron din po? Yes, Ma'am Mar, kakatapos lang ng Black Friday, pero ongoing pa rin yung Black Friday. So, usually, last week of November, ang ganda ng sales kasi hanggang 70%, depende sa store. But meron din, Ma'am Mar, same sa atin. Yes. Ma'am Rice, dito sa Portugal, ano po yung pinagkakaibang pagkain kapag ganitong Christmas? Kasi dito sa atin, puto bongbong. Itong minsan talagang kapag Christmas na, ito na yung nakikita natin, lalo na sa pagsimbang gabi. Diyan, ma'am, sa Portugal, ano po yung pinakakaibang pagkain dyan na hinahain tuwing Christmas or nakikita tuwing Christmas? Yes, Babu Oliver. So, pinaka-famous yung tuwing Noche Buena, or just Consuada ang tawag nila, yun yung bacalhau. So, sabi nga ng mga Portuguese, they can do like 101 dishes doon lang sa isang bacalhau. So, usually, midnight of 24th, sinaserve nila yon. At along with that, yung pinaka-famous na dessert nila is yung bolorei or yung king cake. And meron din, kung may king cake, meron din queen cake, which is yung bolorei na. So, I think yun yung, so sinaserve na siya tuwing Christmas, Valentine's, and yung Three Kings din. So, ano lang siya, for special occasion lang talaga siya. I think yun yung medyo kakaiba. Yes, ma'am. Na food nila. Opo. Diyan, ma'am, yung relihiyon dyan, ma'am, Christian po ba lahat o may iba-ibang relihiyon din? At kamusta, may simbang gabi din po ba dyan sa Portugal? Sa Bumbo Oliver, so very homey ang feeling dito kasi majority of their religion is Catholic. So majority yon. May mga ano na din. So nandito rin yung mga English from the UK and from the US, and so meron na rin mga Christian, born again and all. And then meron din mga from the northern, ibang religion. But then majority, siguro mga 85% to 90s, traditionally is Catholic. And sa simbang gabi naman, kung sa atin meron tayong 9 nights, sa simbang gabi dito, more on 1 night lang. So yung midnight lang ng 24th, yung tawag nila is Misa do Galo. Yes, ma'am. So dito, ma'am, sa sa Portugal, uso din ba yung mga bata na nasa labas ng kalsada, nangangaroling? May mga ganun bang vibes dyan, ma'am, sa Portugal? So, Bombo Oliver, dito, pag Christmas, wala ko gaano nakikita mga bata na nag-door to door. Pero pag pumunta ka sa City Square, sa church, may mga choir doon, or mga kids din na kumakanta. Or pag pumunta ka sa restaurants, may mga Christmas concerts, mga kinakanta nila yung mga Christmas songs. Pero merong similar dito, tuwing after New Year, or every New Year hanggang Three Kings nila, which is tawag nila is Dia do Reis. Mayroong mga batang nagdo-door-to-door caroling, but not sa Christmas. Parang traditional nila na song ang kinakanta nila. Parang good luck siya for the whole year. Yes, ma'am. At kapag ganito, ma'am, nagbibigay sila ng pera or pagkain ba sa mga bata or pinapakinggan lang nila yung kanta, ma'am?
So usually binibigay nila is gift. Hindi sila masyadong, medyo practical yung mga Portuguese. But ayun lang magbigay ng cash sa bata. Mas gusto nila yung parang experience. Like yung, okay, candies, chocolates, but man, hindi gaano. Hindi nila pinapractice yung monetary sa mga kids. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Speaking of gift giving, ma'am, may mga Christmas parties din po ba sa inyo dyan? Yes, Bambo Myra. So sa mga company namin, ang Christmas party usually nangyayari before December. Kasi ang goal nila is yung December or yung Christmas mismo kailangan i-spend siya with family talaga intimately. So yung mga but as Filipinos, we make sure that what we have Christmas party like tomorrow, merong sa Lisbon, merong Christmas party doon. And then kami sa Algarve, sa South naman, meron kaming Christmas party with the Filipino community din. Actually, I wanna take this opportunity to remind everybody that